Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na August 4 to 10 reading. So, Aris, ito na kaguyaan? Kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung ano lalamanin ng inyong kapalaran para sa mga petsa na yan. So sit back, relax, and enjoy our reading for today and use your intuition ha para makuha mo yung para sa'yo, Aris. Okay? So Aris, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. Ito yon. So if you have one question, pang malakas ang isang question, you can ask that at the end of our reading. And susubukan ko po sagutin yan. Pero sa isip lang ha, wag mong isusulat sa baba, sa isip lang. Sekreto lang natin yung question mo na yan. And doon ang tabayanan mo yan. So stay tuned for the end of our reading. Okay? So Aris, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa iyong generosity and kindness po. Dahil yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron tayong free reading for Aris. So thank you from the bottom of my heart for not skipping the ads. So, Aris, ano naghihintay sa inyo ngayong buong August 4 to 10? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Two of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Eight of Wands. Beautiful. Wow. Napakaganda. Dalawang cards agad maganda. In the area of what you need, you have the Ace of Wands. Woo. In the area of what's affecting your current energy, you have the High Priestess. Yes. In the area of your near future, you have the Judgment card. Wow, lovely. In the area of your challenge for the week, you have the Five of Wands. In the area of your fortune, you have the 10 of Wands. Lovely. Puro wands ito. It's all about your passion. It's all about your dreams. It's all about yung mga bagay na gusto mong maganap. So, mamaya pag-usapan natin kung ano ibig sabihin na napakarami mong wands this time. In the area of your divine messages, you have the Ace of Cups. May Ace of Cups naman. Maganda. It's all about what your heart feels. Okay? Napakaganda nito. Mamaya pag-usapan natin siya. In the area of your outcome, ito yun. Ano kaya yan? So, mamaya pag-usapan natin later. Sabay-sabay ito siyang bubuksan. Okay? So, Aris, bago natin basahin ang cards mo in different aspects at very detalyado, alamin mo kung ano lingering energy in your background, you have the King of Wands. Yes, talaga namang napakaraming wands. It's all about your passion, your dedication, motivation at sigasig at parang kalakasan ng loob na gawin, tuparin, abutin at isabuhay yung mga bagay na gusto mong maganap this time. It's all about your willpower this time, Aris. Your willpower, no? It's all fire signs ito, mga fire signs this time. And I'm seeing here na with the presence of two major arcana, talaga namang malaking magiging epekto nito sa buhay mo para sa linggong ito, no? At maganda rin meron kang Ace of Cups here talking about what makes you happy, no? Sa kabila ng mga bagay na gusto mong simulan at talagang sigasig mo yung lakas ng loob mo na gawin at tuparin siya, tanong sa iyo ng spirits mo, nasaan yung puso mo doon? Masaya ka ba dyan? Will that make you happy? Will that make you satisfied and contented? No? Yan ang mga bagay na pag-uusapan natin later. But first, with the background, you have the King of Wands. King of Wands, sinasabi nito, ito yung linggo, Aris, na maging matapang, maging palaban, and also ituwid mo na. Parang sabi dito, ituwid mo na, gawin mo na, simulan mo na, kaya mo na yan, yung planong gusto mo. Some of you are trying to complete a mission. Nakita ko yan na para meron kang assignment or task pero meron kang alinlangan or duda or takot na kaya ko ba, magagawa ko ba. Maraming tao sa paligid mong sinasabi na iba't ibang bagay. Some of them ay parang dinadown ka o kaya minamaliit ka o sinasabihan ka na kung ano-ano. Yung iba parang pahaging lang o kaya parang may double meaning pero alam mo na minamaliit ka o pinaparinggan ka. Pero ito dapat ay hindi makaapekto sa goals mo. So you have to push forward, believe in your goals, believe in your vision. Ano ba yung vision mo na gusto mo makuha this time? Okay? So, dapat daw yan buo sa isip mo, buo sa loob mo, matapang kang gusto siyang kunin. Okay? Kailangan talaga to ng, ng sigasig saka ng kumpiyansa sa sarili na kakayanin ko to, magagawa ko to, hindi ako papapigil kahit kanino man. Ganyan. So, parang sabi ng spirits mo, nagamitin mo lahat natutunan mo sa past ha. Marami ka ng pinagdaanan sa past. Marami ka ng mga nakita, natunghayan, naranasan, So, idagdag mo daw yung mga yon bilang valuable lesson. Hindi para maging bitter, para maging valuable lesson at makatulong this time sa mga bagong plano mo. Para dinanas ko na yan dati, naranasan ko na yan before, alam ko na ngayon ang gagawin ko para hindi maulit yon. Mga ganun. So, you have to really think hard enough kung ano yung mga karanasan mo in the past na pwede mong i-apply sa mga gagawin mo this time. And parang sabing spirits mo, kailan mo pababalak gawin yan, Aris? Kailan mo pababalak simulan? Ngayon, bukas,
ito na yung pagkakataon na maging leader ka, no? Maging leader ka sa buhay mo and push forward without hesitation, without fear, and without doubt. Yan, walang duda, walang anilangan, walang kaba, walang pagdadalawang isip sa kakayanan mo, sa pangarap mo, no? Kung talagang gusto mong gawin yan at buo sa loob mo na ito yung gusto ko, ito yung pangarap ko, then push. Yun ang kailangan mo ngayon, push, tapang at dedikasyon at kumpiyansa sa sarili. Walang mawawala sa'yo at walang magiging problema, okay? Usod ko lang to dito. Okay, unang-una, pag-usapan natin ng full spread mo at the center, you have the two of wands. Two of wands, sinasabi rito, parang may plano ka nang gawin ng isang bagay, pero parang urong-sulong ka pa. Parang, teka, gagawin ko ba to? I need to step back and rethink, no? May vision ka na gustong gawin sa buhay. Meron ka ng mga balak simulan, kung paano mo siya gagawin, paano mo i-execute. Somehow, may idea ka na, no, Aries? May idea ka na. Pero sabi ng Spirit Guides mo, I'm hearing, try to step back kaunti. Kaunti lang, hindi ko sinasabing umurong ka sa laban, hindi ko sinasabing umurong ka sa plano mo. Sinasabi ko lang, step back kaunti and then pag-isipang mabuti para malinaw sa'yo yung bagay na gagawin mo. Hindi pwedeng, like I said kanina, may tapang, may dedikasyon ka, may kumpiyansa ka, pero dapat nakabase pa rin sa realidad yung mga plano mo. Hindi pwedeng nag-shoot ka sa stars nang gamit mo ay tirador, di ba? Gusto mo kasing mahuli yung between. Sabi mo, titiraduhin ko yan, makukuha ko yan. So, paano? Kailangan nakabase sa realidad ang bawat step, bawat kilos, most especially yung simula, yung mga plano. So ngayon, ibase mo doon sa realidad mo yan, kaya sinasabihan ka ng spirits mo na, pag-isipan mo munang mabuti. Huwag ka munang gera ng gera o bira ng bira, no? Ngayon, dapat talaga sabi ko sa iyo kanina, have a clear vision. Clear vision first. Yun ang una mong gagawin sa gagawin mo. Bago ka sumubok, bago ka maglaan ng energy, ng time, ng pera, at ng pagkakataon. Baka masayang kasi yung opportunity kung bira lang ng bira. Kailangan pag-isipan. Nakita ko rito na nevertheless, mag-isip ka man ng plano ng matagal o mabilis o clear man o hindi. Ang mahalaga sinasabi ng spirits mo, ready ka na ba na sumubok sa mga bagong bagay? I'm asking you, Aries, are you ready to go on a new thing? Kasi si Two of Wands, nakatayo siya sa kanyang balkonahe, nakasanayan na niya yung lugar na yan, ayun yung kanyang ginagalawang mundo, at very very safe siya dyan. Pero sabi niya, malaki ang pangarap ko sa buhay ko. Ito yun, yung globe, malaki ang gusto kong gawin. Marami pa akong gustong puntahan. So, handa siyang kumawala sa kanyang balkonahe at explore yung gubat na yan at hanapin doon yung kapalaran niya o yung magandang outcome o magandang opportunity na naghihintay para sa kanya. So ikaw, are you bold enough? Are you ready enough to leave your comfort zone and try something new? Kailangan ng tapang dyan kung talagang gagawin mo yan. Kaya importante, dalawang bagay, malinaw na isip, malinaw na plano at kalakasan ng loob na sumubok ng mga bago. Okay? Pag ginawa mo yan, everything will go smoothly. Okay? Bigyan kita ng clarification cards for Two of Wands. Clarify natin. Two of Wands being clarified by the Temperance card. Yes, like I said, kailangan to ng pasensya. Huwag kang magamadali, no? Kasi sabi ko sa iyo, diba, step back kaunti lang. Kasi kailangan mo munang pag-isipan, kailangan mo balansehin, kailangan mo pag-aralan, kailangan mo busisiin bago ka umaksyon. Nakita ko dito na preparation will help you so much. Prepare, parang, I don't know, nakakita ko ng turtle. Alam niyo yung turtle theory? Yung parang hindi siya nagmamadali, hindi siya nag-rush, hindi siya nangangahog, o hindi siya natataranta. Hinahayaan lang niya mag-flow yung idea sa kanya. Hinahayaan niya mag-flow yung tamang action for that turtle to move. So parang ganito rin. Nagkaroon ka ng tamang proseso sa gagawin mo. Hindi pwedeng sugod na ng sugod sa gusto. Dapat malinaw na malinaw at pamilian mo siyang mabuti. Tingnan mo, mayroon siyang dalawang wand, pero yung hawak na niya yung isa. Nakapag-decide na siya. Pero iniisip pa rin niya, is this the right wand to choose? Pasok ba to sa vision ko na gusto kong gawin, na kumawala sa outside world ko at mag-explore ng mundo? No, parang ganun ka din. So, kailangan yan mataimtiman, mahabang proseso, maging pasensyoso ka rin sa sarili mo, at ibalik mo yung peace and harmony sa life mo. Pagpayapa ka, mas makapag-isip ka doon ng tama. So ngayon, nakita ko talaga dito, no rush, huwag mo madali ng proseso, and magtanong-tanong, balansehin mo muna, tama ba to o hindi? Ano opinion mo? Parang ganun. Magtanong-tanong ka muna sa plano mo, and then, kapag natimbang mo na, at ready ka na, clear na sa vision mo, importante, Aries, tapang na gawin, silakbo ng damdamin na ilaban, kumpiyansa sa sarili na itawid. Okay? Walang urong-sulong kay King of Wands. Fire talaga siya. Talaga maalab sa puso niya na gagawin niya to. Kaya importante talaga, asikasuhin mo muna ito. Okay? In the area of what you want, you have the Eight of Wands. Yes, ikaw, gusto mo na agad ng quick movement. Gusto mo na agad ng matapos na to, mabilis, maintindihan ko agad lahat, maproseso ko kaagad lahat, makita ko na yung resulta, o
at least makita ko na yung development. Ayaw mo kasi ng oras, ayaw mo rin ng nag-aasikaso ng isang bagay na walang patutunguhan. You're very competitive, you're very quick, very, very dynamic, Aries, and very ambitious sa mga bagay na gusto mong gawin. Kaya lang this time, nakita ko talaga dito, wag ka magmamadali. Okay? Your quick action at saka yung pagmamabilis mo ng mga bagay na gusto mo maganap, yun ang humaharang para makita mo ng malinaw yung mga bagay na dapat asikasuhin pa. No? Dahil kakamadali, atat na makuha agad-agad dahil either gusto mo na matapos yung project, gusto mo na matapos yung problema, or gusto mo na agad mag-celebrate doon sa good outcome na hinahangad mo sa buhay mo this time. Pero kakamadali mo, baka mamaya mag-shortcut ka dyan o kaya maantala yung proseso dahil meron pa palang dapat asikasuhin na nakaligtaan mo sa sobrang pagmamadali. So ngayon, take your time. Ang maganda naman nakafocus ka focus ka doon sa bagay na gusto mong gawin, tinitignan mo mabuti, alam mo kung gaano siya kahalaga at kung gaano siya babago o makakadagdag sa advancement ng buhay mo, pero importante, huwag mong i-rush. Okay? Dalawang cards na nagsabi ito ng traveling with the 2 of Wands and 8 of Wands. Sinasabi, baka may travel ka this time, maybe short or long travel, depende po sa kung anong lalakarin mo this week. Pero sabi ng spirits mo, in this travel, marami ka daw matututunan at marami ka marirealize when it comes to your passion, when it comes sa mga bagay na gusto mong gawin. This short travel or long travel will give you the epiphany or clarity of the mind kung saan marirealize mo, o nga no. Para kasi yung pag-umuni-muni sa biyahe, yung going back and forth sa biyahe na yun, parang may paggaan may clarity ka makukuha doon at malalaman mo yung idea na kinakailangan mo moving forward. Pero nakita ko naman na huwag ka mag-alala, the development is here, nasa tamang direction ka naman, and you are doing the right thing. So ngayon, relax. Pag nakapag-relax ka at hindi ka nagmamadali, hindi ka nagkapag-give in sa deadline or sa finish line na gusto mong patumbukan, mas makakapag-isip ka ng tama. Okay? The 8 of Wands, clarify natin. 8 of Wands, tumapon, ang dami. Isa pa. 8 of Wands, Spirit Guides, Holy Spirit, pa-clarify na 8 of Wands para kay Aries. 8 of Wands being clarified by the Knight of Cups. You want to have this offer so much. Kaya parang gusto mo madaliin ang proseso, gusto mo na madaliin yung mga bagay-bagay. Meron kang offer na hinihintay o tawag, text, chat, offering you of their services or offering you of love. Pero most definitely, this is something, an opportunity. More than love. Opportunity ito of a lifetime na gusto mong ilaban, gusto mong isugod, baka probably ito yung magpapaangat sa akin o babago sa buhay ko o sa karera ko totally, ganyan. So, you're waiting for this offer at ginagawa mo ang lahat patumbok doon para lang sa iyo maibigay o sa iyo mapunta, no? Nakita mo kasi that it will change everything. It will change everything. And like nakita ko rito, yes, I don't know, an email or a chat, definitely a message from someone that you will get this time confirming this offer. Pero sa proseso, huwag ka daw magmamadali. Alam ko you want this to happen na nagigigil ka na, excited ka na nakuha siya, pero sa proseso, huwag ka magmamadali. Para mabasa mo yung ino-offer, makita mo kung ano talaga yung nilalaman noon, kung ready ka pa talaga sa pinapasok mo, kung yan pa talaga ang gusto mo. So ngayon, hinay-hinay lang. And pag-usapang mabuti yung offer, tignan mabuti. Bago ka sumang-ayon, bago mo to yakapin o bago ka pumasok dyan, alamin mo nang mabuti. In the area of what you need, you have the Ace of Wands. Ace of Wands is out with the old, in with the new. Kailangan mo talaga ng mga bagong bagay. Mga bagong approach, bagong sistema, bagong plano, bagong atake. Tignan mo siya with the Two of Wands here. Yes, mga bago kang gagawin. Pero dapat yung vision mo, kakawala ka sa nakasanayan mong mundo, nakasanayan mong comfort zone. Kaya talaga malakas ang tawag sa iyo ng spirits mo, you need to try something new in order for this to work na this time, no? Before kasi nakita ko parang maraming mga bagay na hindi nag-work, maraming bagay na parang nag-fail o nag-fall short sa buhay, pero dapat ma-realize mo daw this time, kailangan ko na magbago. Kailangan ko baguhin yung atake ko, baguhin ko yung sistema ko, baguhin ko yung plano ko kung paano ako makakabenta ng product, paano ako makakabenta ng property. Dapat iba pala yung approach ko sa kliyente. Baka dati kaya hindi gumagana because paulit-ulit kong ginagawa yung template o yung formula. Ngayon may realize mo, you need a new formula, you need a new template para gumana na this time. At makuha mo na yung bagong outcome or bagong blessing na makukuha mo this time. Ace of Wands also a card of transformation. Transforming your idea, transforming your plan na makabago. Keep up with the times, Aries. Kailangan updated ka sa mundong ginagalawan mo, sa
negosyo or career o passion project o industriya na ginagalawan mo, kailangan makabago. Bagong approach, bagong atake talaga para mag-come up ka sa success sa gusto mo. Sabi ko sa iyo kanina, gamitin mo yung mga pinagdaanan mo in the past bilang guidepost, bilang paalala na, uy, dinaanan ko na yan dati, hindi ako naging successful dyan, kailangan ko na ngayon ng mga bagong bagay. So, doon nagsisimula yung tapang mo, yung sigurista mo na talaga matutumbok mo na this time yung plano at going smoothly na dahil bago na yung mga inalalapat mong mga plano dyan. Okay? Clarify natin. Ace of Wands. Clarify natin sa kanya, Holy Spirit. Spirit guides ang Ace of Wands. Bakit kailangan ni Aries ang Ace of Wands this week? You have the Eight of Wands. Dalawang beses lumabas ang Eight. Eight of Wands here is a card of abundance. So, meron ka daw makukuha ang abundance kung mga bagong i-implement mo. Bagong atake, bagong strategy. Sa PowerPoint, baka dapat bagong bihis na yan. Straight to the point ka siguro dapat this time. Wala lang mabulaklak na salita, mga ganyan. Halimbawa, o kaya sa trabaho, baka kailangan ng bagong approach para mapansin na ni boss. O kaya para maging smooth sailing agad ang trabaho. Siguro naisip mo, bakit yung isang task tumatagal lang isang linggo? Baka dapat 3 days lang tapos na to. So may mga pagbabago kang dapat gawin in order for you na matumbok mo na yung price. Tignan mo si Eight of Wands, nakatutok lang siya sa isang direksyon. Ibig sabihin, you have to take on the target. Eyes on the prize. Dapat hindi ka nalilingat, hindi ka nilidistract. So, kailangan mo ng powerful plan. Parang light bulb moment na makatulong sa'yo para yung tinutumbok mo ngayon, quick movement ang mangyari. Okay? So, nasa sa'yo nakasalalay. Nakita ko rito na nasa sa'yo ang power at susi para makuha mo agad tong offer na to at yung abundance na to para papasok ka sa transformation ng buhay mo. Kailangan talaga na makabago. And also, no rush, but also at the same time, ikaw yung uri ng tao na handa ka makinig sa mga kritisismo, handa ka makinig sa mga bagong styles na pwede mong i-apply sa plano mo to make sure na this time around ay uubra na siya. Okay? In the area of what's affecting your current energy of the High Priestess here. Yes, marami kang mga bagay na hindi naiintindihan with the High Priestess. Marami kang mga bakit ganito, bakit ganyan. Maraming secret daw sa buhay mo. Maraming mga, paano yan? Hindi ko maintindihan. Ako ba talaga? Para sa akin ba to? Kailangan ko ba talagang gawin to? Ito na ba yung right time? Parang ganyan, no? So parang ito yung mga bagay na somehow pumipigil na ilaban mo yung mga bagay na gusto mo. Kaya talaga importante, sabi ng spirits mo, this week kailangan maging mas matapang kayo, mas maalab sa puso mo na i-try o itawid o gawin yung mga bagay na plano mo pa lang. Pero dahil maraming hidden, maraming mga bagay na hindi mo naintindihan o hindi mo pa clearly naunawaan, somehow may step back ka talaga. Nakita ko nito, step back and think first. Tama ba itong ginagawa ko? Is this what I want? Kung hindi, itong wand na lang. Kung itong isang wand na pipiliin ko, tingnan ko muna mabuti. Why not ito na lang ulit? So, marami kang prosesong dapat pagdaanan this time, Aries, in order for you to come up with the right decision. At nag-uugat yan sa intuition. Ano ba yung intuition? Yung kutob mo. Yung kahit na ito yung nakapresent na facts, tapos ito yung nakapresent na hindi facts, pero sabi mo, hindi, ito gusto ko eh. Ito talaga yung tawag ng damdamin ko na gusto ko simulan. Kahit nakatakot, kahit na maraming dapat gawin, kahit na mahabang proseso, kahit na hindi ka sure, pero sa damdamin mo, gusto mo eh. So, that is your intuition telling you, yes, ito yung tamang proseso, ito yung tamang daan, ito yung tamang ruta na puntahan mo. So, sabi ng spirits mo, listen to your intuition, pakinggan mo yung kutob ng damdamin mo, yung tawag ng damdamin mo sa mga bagay na gagawin mo this week. You're planning ahead, planning for your future. Kakawala ka na sa comfort zone mo, kaya importante pakinggan ang puso. Ano ba talaga ang gusto ko? Para hindi masayang yung prosesong papasokin mo at yung gagawin mong pagmolde o pagbuo sa mga pangarap na yan. Marami kang dapat gawin. Like I've said kanina, no rush, have more patience kasi mahabang proseso pa ito. Pero at least this time, nagsisimula ka na. Nagsisimula ka ng gawin yung plano na yan at ihakbang yung mga bagay na gusto mo ma-achieve. Kaya listen to your heart, listen to your intuition. Alam ng intuition mo ang tamang direksyon. Okay? The High Priestess, clarify natin. High Priestess being clarified by the King of Pentacles. Yes, ngayon sabi ng spirits mo, magiging busy ka, kailangan sigurista ka din, maging practical ka sa approach mo. Hindi pwedeng gusto ko lang. Kailangan practical. Halimbawa, balak kong mag-apply sa Japan bilang DH. Halimbawa lang to ha. Tapos, gusto ko na. Parang pupunta ka na agad. Hindi ka muna nag-isip na ano ba yung dapat.
Ano ba yung dapat ko malaman? Halimbawa, legit ba yung a-applyan mo? Mag-research ka. Tama ba yung pasweldo doon? Baka naman may iba pang bansa o iba pang trabaho na mas malaki yung sweldo pero malapit lang, hindi katulad nung initial mong gusto. Kailangan talaga practical. Yung doable, may pera ba ako ngayon? Kaya ko bang pumunta doon? May actionable din siya, workable, attainable, yung mga bagay na ganyan. Yung parang sakto ba yung papeles ko, yung credential ko, kumpleto ba para sa mga bagay na tinutumbok ko. So ngayon, sabi ng spirits mo, maging sigurista sa bawat step and also maging practical. Okay? Nagiging busy ka rito. Nakita ko rin, someone will come to you this week. Either an older male, someone older sa'yo, pero bihasa o expert sa isang bagay. Halimbawa, like I've said, balak mong pumunta ng Japan, and then makakatagpo ka ng someone na magpapayo sa'yo, tutulong sa'yo. Whether siya nakapag-abroad na before, so alam niya yung mga papeles na dapat ihanda, o preparation mo bilang OFW, halimbawa, o kaya siya yung uri ng tao na pwede mo lapitan kasi may kilala siyang agency, mga ganyan. So, this person will help you na maging malinaw sa'yo yung bawat step na dapat mong gawin at nagbibigay sa'yo ng clarity na, nga sige, tuloy ko to. Nga sige, mamaya na lang. Nga sige, baka marami pa akong dapat asikasuhin. So, this person older than you, someone that is wiser, may pangalan, merong tinitingala siya or meron na siya napatunayan sa buhay ang tutulong sa'yo para ma-figure out mo to. Okay? So, huwag ka mag-alala, help is coming. Kung medyo naguguluhan ka this time, Aries, sa mga plano mo, kung nababagalan ka sa proseso ng mga plano mo, okay lang yan because help is coming at nagiging wise ka na this time. Okay? In the area of your near future, yes, eto ka, doing this new job, doing this new opportunity, or landing on a new way of living. Nakita ko talaga tinanggap mo yung offer, nakuha mo yung offer na to, at nag-focus ka sa bagong buhay mo, sa transformation mo, at eto ka, ginagawa mo yung bagay na calling mo. Nakita ko na parang this job or this opportunity o tong buhay na to, ito yung nakatadhana for you. Parang this is your calling. Halimbawa, naging ano ka na, writer ka na, ganyan, o naging painter ka, o naging TV reporter ka, o kaya naging OFW ka, o nakapagpatayo ka ng hardware, halimbawa ganyan. So parang ma-realize mo, dito ako bagay. Ito yung gusto ko. Kasi ito yung calling mo, nakinig ka sa gusto ipagawa sa'yo ng iyong spirit guides, the Archangel Gabriel. Ramdam mo to. In the near future, maramdaman mo, kaya pala nilaban ko yun. Kaya pala kumawala ako sa mundong masikip na ginalawan ko. It's because ito yung para sa akin. Kaya pala napakatapang ko. Kaya pala kahit takot ako o maraming dapat gawin, kahit maraming mga nagsasabi sa akin na wag yan, pero nilaban ko pa rin. Kasi may realize mo, ito pala yung para sa akin. Dito pala talaga dapat ako. Sundalo ka na, o kaya teacher ka, o kaya MMDA officer ka, o kaya nagkatrabaho ka sa ospital, no? Marami kang mga marirealize sa mga gagawin mo in the near future na niyakap mong bago, sinubukan mong bago sa buhay mo. And you're gonna realize, thank you God for directing my life because nakita mo na yung vision kung saan ka talaga mag-land at kung ano talaga yung para sa'yo. This is your calling. Okay? This is your calling. Kaya ngayon palang surrender with the control. Surrender with what you're trying to do na ang hirap-hirap. Pero may realize mo, ito talaga yung gusto ko eh. Dito talaga ako eh. And then boom, yung sagot makukuha mo at magiging malinaw sa'yo in the near future. That is your calling. Gising na gising ka na. At alam mo na yung direction mo sa buhay. Alam mo na yung mga bagay na for you talaga. The judgment cards being clarified by the devil card. Yes, ngayon, dahil alam mo na yung calling mo, alam mo na yung mga bagay na dapat mong gawin, mga bagay na kumpirmadong ruta para pang matagalan mo siyang gawin, pang matagalan mo siyang pakinabangan hanggang sa tumanda ka, hanggang sa mag-retire ka. Sabi ng spirits mo, lumayo ka na sa mga bagay na magpapadistract sa'yo dito. Halimbawa, bisyo, pamababae, panlalaki, I don't know, flirting with other people that will not give you permanent love, that will not give you the assurance or security, para umiwas ka lang sa mga taong temporary lang, temporaryong kilig, temporaryong kasiyahan, temporary lang na bonding time, no? Ngayon sabi ng spirits mo, cultivate something that is long term. Yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng distraction, halimbawa mga gimmick, bisyo, sugal, o mga habits mo, halimbawa 10 hours ka nanonood ng Netflix everyday, o kaya gabi na dapat matulog ka na pero nag-online social media ka pa. So may mga habits ka din daw at paniniwala na dapat mo nang bitawan, o mga ugnayan mo with other people na alam mong toxic, alam mong mali, kailangan mo nang bitawan in order for you na masulit mo at mapiga mong mabuti yung benefits na makukuha mo sa calling na ito o sa blessing na ito na bibigay sa ni God o kalinawan ng isip mo. Na ngayon, I need to leave this, I need to leave that, kailangan ko nang bitawan to, kailangan ko nang bitawan yan para makapag-focus ka doon sa blessing na dapat mo talagang gamitin para sa kinabukasan mo. Ngayon nakita ko talaga na you're now standing tall and enjoying the
the freedom or enjoying the career o enjoying the benefit or opportunity na binigay sa'yo. Kaya lang, may mga temptasyon here and there, Aries. Maraming bagay itong temptasyon na to. Pwedeng gimmick, pwedeng gastos-gastos, o pwedeng ding pag-ibig na makakapagpa-distract sa'yo. No? So ngayon, alamin mo kung ano yung mga bagay na haharang sa'yo at wag mo hahayaan na ma-distract ka sa mga pangarap mo. These people, present nila sarili nila parang kaakit-akit, mahirap sila i-resist, mahirap sila tanggihan, pero ikaw dapat matalino ka. Matalino ka, gamitin mo yung mga natutunan mo sa past para makaiwas ka sa mga ganyan, okay? Resist the temptation, resist the procrastination, dapat mas masipag pa, labanan ang mga takot, labanan ang mga kaba, labanan ang alinlangan, okay? Para sa iba't ibang Aries yan, hindi para sa lahat. Labanan yung mga temptasyon o mga kaba, takot, alinlangan, at magising sa katotohanan, gawin yung pinapagawa sa'yo. May kita kang signs this time, whether sa dream, may mga angel sign ka, angel numbers o quotes na para maapektuhan ka, o mga kanta na maririnig mo na parang, uy, nakapekto sa akin yun na, bigyan mo marirealize yung tamang gawin. And then boom, that is your Archangel Gabriel giving you the sign na gawin na yung mga gusto nila ipagawa sa'yo. Magising ka sa katotohanan, iwan ng mga to, okay? In the area for challenge, bigyan mo na kita ng 2 cards. You have fear, yes, mga takot, and freedom. Tama na ang takot at yakapin mo ang freedom mo this time. Hindi dapat makapigil sa iyo yung mga pagkakamali before. Forget mo na yun. Forgive yourself also. And always mo sabihin sa sarili mo, may chance pa ako. May chance pa ako na gawin yung tama, na ipaganda ang buhay ko at baguhin ang buhay ko for the better. Malaya ka ngayon, itapon mo ang takot mo. Okay? The challenge mo, you have the 5 of Wands. Yes, takot mo to. Confusion. So, sobrang takot na magkamali. So, sobrang takot na baka mauwi sa wala ang mga bagay-bagay na ginagawa mo. Sobrang confused mo na. Okay, sabi mo, ay, baka matalo ko dyan. Ito na lang. Ay, wag, baka makafail ako. Ito na lang plano to. Ay, wag na yun. Mali, masyadong mahaba, masyadong mahirap gawin. Ito na lang. Ay, hindi, malayo yan. Hindi ko kayang gawin yan. So, ingat mo sa sarili mo, confused ka na sa kung ano dapat gawin. Gulong-gulo na yung isip mo. So, this week, Aries, you have to be relaxed. No? Kailangan relax ka. At wag kang matatakot. With the fear here, yan ang bibigay sa iyo ng alinlangan para itulay yung mga plano. Si King of Wands, napakatapang ito. Ultimate fire lord siya. King of Lords. No? King of fire. Ganyan. So, sabi niya, maging matapang ka lang para mawala dito yung mga duda, alinlangan, para hindi sobrang confused ang isip mo. Para makaisip ka ng tamang paraan, especially here, plan, be confident in your plan, and focus on it. Confidence ang kailangan mo sa plano mo at i-execute yan. Pagkatiwalaan mo ang sarili mo this time. Okay? Clarify natin to. Nakita ko rin na maraming tao sa paligid mo ang boreche nagbibigay sa iyo ng maraming kuro-kuro na parang, uy Aries, gawin mo to. Uy Aries, yan ang try mo. Uy Aries, wag yan. Ano ka ba? Parang kang tanga dyan. Ito gawin mo. So, ikaw ngayon confused ka na. At hindi mo na alam kung ilalaban mo pa ba yung plano mo o hindi. Kaya sabi ko talaga sa iyo, di ba? Step back ka lang. Step back ka, parang dalian. Atras ka lang konti para maplano mong mabuti. Kasi nga maraming kaguluhan, maraming confusion sa isip mo para hindi ka magkamali ng atake o hindi ka magkamali ng desisyon, hindi ka magkamali ng hakbang. And you need to have muna step back. Think first. Think. Okay, pagplanuhan mo na mabuti. The 5 of Wands being clarified by the 5 of Pentacles. Yes. 5-5 here is telling you change. Kailangan may magbago sa gulong-gulo ng isip mo, no? Feeling mo you're very, very hopeless, very, very walang makatulong sa iyo, no? Parang walang daan out of this, no? Pilit mong pinapasok at kinakatok ang pintong ito kasi you're thinking baka yan ang makatulong sa iyo, yan ang way out, pero ayaw magbukas. Parang kahit anong gawin walang magawa, no? Sabi ng spirits mo, kaya ka hindi makaisip tamang solusyon kasi gulong-gulo ka na at windang ka na. So, kailangan mo muna mag-relax. Like I've said, step back. Bigyan mo ng sarili mo ng pasensya. Huwag mo madaliin ang sarili mo mag-isip ng tamang desisyon and linisin mo muna yung isip mo. Kapag nakapag-relax ka na, nakapag-calm down ka na, saka papasok sa'yo yung idea na kinakailangan mo and help is coming. Okay? Huwag mo daw bigyang oras at huwag mo daw bigyan ng atensyon yung mga kahinaan mo. Yan ang sinasabi sa iyo ng 5 of Pentacles. Huwag mong bigyang pansin ang iyong kahinaan. Always use your advantages. Kung saka magaling, saka marunong, yun ang gamitin mo, yun i-apply mo para makapag-isip ka ng tama. Kapag lagi mong iniisip yung nega, ay talagang nega ang bunga at nega lagi ang papasok sa isip mo at hindi ka na talaga makakaisip pa ng daan palabas. So ngayon, help is coming. Nakita ko yan, may tutulong sa'yo. Tanggapin mo yung tulong para mas malinawan ka. Ito yun, lalakang ito. Itong King of Pentacles na to, someone is wiser, may napatunayan sa buhay or meron ng ginagawa sa buhay na magbibigay sa'yo ng payo para malinawan ka. At yun, help is coming. So ngayon, accept valuable criticism sa iba't ibang tao, makakatulong yan sa'yo. Okay? In the area of your fortune, you have, bigyan mo na kita ng cards,
You have blessings are showering your life. Rainbow blessings. So ngayon, may mapasok to na blessing sa buhay mo na mga either money or tulong o talaga paggaan sa problema. So pag nakita ka ng rainbow, Aries, this is a confirmation na this is for you. Okay? Another message you have, view from above, get the big picture. Yes, ngayon, lawakan mo daw ang imahinasyon mo, lawakan mo ang tingin mo sa mga bagay-bagay para mahanap mo yung landas palabas. Okay? Para mahanap mo yung pinto pasagot sa mga sitwasyon na ito. With the 5 of Wands, sabi ko sa iyo, diba, parang sobrang confused mo. Kaya sabi talaga ng spirit guides mo, get the bigger picture. Lawakan mo yung pananaw mo, lawakan mo yung tingin mo sa problema. Baka makahanap ka pa ng ibang avenue, ibang lugar o ibang option para masolusyonan yan. Okay? There are other ways, other options. Lawakan ang mga mata. Fortune mo, sabi dito, a 10 of Wands. Yes, ngayon, gagaan na ang lahat. Magkakaroon ka na ng proseso, magkakaroon ka na ng plano this week na magiging magaan na yung gagawin mo. Hindi na kasing bigat before. Or, this time around, nakita ko na your hard work is paying off. Okay? Meron kang mga ginagawa nito, mga nakaraang linggo, nakaraang buwan na sobrang bigat, sobrang hirap. At ngayon, may reward na. Ngayon, meron ng magandang bunga. At ngayon, parang nabigyan na ng hustisya yung mga pagbigat o mga responsibilidad na pinasan mo. Ngayon, nakita ko reward is coming. The outcome, the good solution is coming. At nakita ko na dire-diretso na yung mga bagay na gusto mo. Ngayon, paalala sa iyo ng speakers mo, yung mga bagay na hindi mo na kayang dalhin, bitawan ha. Huwag mong pabigatin ang sarili mong dinadalahin. Kung hindi na para sa iyo yan at pwede mo nang iasa sa iba, bitawan mo sa iba, ipasa mo sa iba. Hindi mo kailangang bitbitin lahat ng ito. Kasi ikaw din nahihirapan, okay? Para makapag-focus ka, lumilipad ang mga cards ko dahil po sa fan. Sorry. Para makapag-focus ka sa goal mo, kailangan mo pagaanin ang mga proseso. Sabi ng spirits mo, marami daw paraan para gumaan ang mga gagawin mo. Hindi pwedeng yung mabigat na ruta lagi pupuntahan mo. May lighter way para totally, mas mabilis ka makapunta sa goal. Okay? Some of you, hard work is paying off. May nakapansin ng iyong hard work at bibigyan ka ng deserve mong reward para dyan. So, congratulations. The 10 of Wands being clarified by the 10 of Cups. 10-10 is here. 10-10 is all about completion. Pagkatapos ng isang problema, pagkatapos ng isang cycle, at papasok ka na sa bagong era ng buhay mo. Yan ang 10-10. Okay? With the 10 of Wands here confirming the 10 of Cups, sabi rito, yes, happiness is coming. Dahil patapos na yung problema. Okay? Napakaganda. Patapos na yung problema, or some of you may reward dahil sa pagpapagod mo. Meron nakakita ng iyong pagpapagod sa isang bagay, your hard work, at meron ka ng magandang makukuha dyan. Pwedeng may benefits o may dagdag bayad or lalaki na yung posisyon mo o talagang meron kang magandang makukuha sa pinaghirapan mo. And ito yung mabibigay mo pa sa pamilya mo, sa family mo, no? Sila din yung mag-benefit sa magandang nakuha mo this time. Pero nakita ko talaga dito, para makuha mo doon yung happiness mo this time, bitawan na yung mga bigat, mga burden na pasan-pasan mo. Hindi mo na dapat daw dahil yan this time para gumaan ang buhay, okay? Ngayon, nakita ko talaga gagaan na. Nagaan na yung mga daladalahin at may enjoy mo na ulit ang buhay. Congratulations, Aries. In the area of your divine messages, bigyan mo na kita dalawang cards. You have the answers you need are coming. So kung may mga problema ka, sabi ko sa iyo, may mga bagay na hidden, darating din sa iyo this week daw yung mga answers na kinakailangan mo. So huwag ka mag-alala kung very, very confusing o natatakot ka o meron ka mga alinlangan. Darating daw ngayong linggong ito yung mga sagot. So huwag ka na mag-alala. Show the world the real you. Yes, ito yung pagkakataon talaga na maging matapang, ilaban mo yung mga gusto mo, patunayan mo sa kanila na kaya mo yan, and have the courage and kumpiyansa sa sarili na maabot mo yung mga pangarap mo. Okay? Your area of your divine messages, you have the Ace of Cups. Yes, this is the right time for you na isali sa equation ng puso mo. Kailangan masaya ka, gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo, gawin mo yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng contentment, satisfaction, and fulfillment. Kasi kung punong-puno ang cup mo, kaya mo i-share yan sa pamilya mo, i-share sa mga loved ones mo, may power ka pa to share it with other people. Kasi kung walang laman tong cup mo, paano ka susugod sa mga bagay na gusto mo kung wala kang kumpiyansa, hindi ka masaya, hindi ka maligaya, wala kang pag-asa. So ngayon, fulfill this cup. Punuin mo tong cup na to ng mga bagay na gusto mo. Ito ba talaga yung rutang gusto mo puntahan? Diyan ka ba magiging maligaya? Diyan ka ba magiging kontento? Kung yes, go push. Follow your heart. Pero kung hindi, makinig ka sa puso mo, lumibang ka ng ibang ruta. Always follow your heart. Kapag andun ang puso mo, lahi ka magiging successful. Okay? Ace of Cups, clarify natin. Most definitely talaga may darating sa'yo na bagong blessing with the Ace of Cups here. Either bagong person, bagong opportunity na sobrang saya mo. No? So ngayon, find within you, is this what I want? Magiging masaya ba ako dito? Total happiness. Okay? So follow your heart. Okay? The Ace of Cups being clarified by the 5 of Wands. Yes, tama na ang confusion. Tatlo na to. 5 of Wands, 5 of Wands, and 5 of Pentacles telling you, kailangan talagang baguhin. Kailangan ko malaman sa sarili mo, ito ba talaga yung gusto ko? So, kailangan ko baguhin yung mindset ko. Kailangan ko malaman, nakita ko rito with the confusion Confused ang puso mo din at ang isip mo kung ano ba talaga yung
papasukin ko, ano ba talaga yung gusto kong puntahan, ano ba talaga yung para sa akin, bago ko ilaban, bago ko sugalin, bago ko to idiretso. So make sure, wala ka ng confusion, okay? Wala ka ng confusion sa isip at puso mo para mailaban mo siya, para matutunan mo siya mahalin, para mailagay mo yung love and passion mo dito, okay? Tanggalin ang confusion sa isip. Yun ang mahalaga sa iyo, Aries. Ang outcome mo, pag-usapan natin. But first, bigyan mo kita ng fortune cards. You have dogs getting together with friends. O siguro ito yung panahon mag-step back ha. Makipag-usap muna sa mga friends mo. Bonding time para magkaroon ka ng kalinawan at magkaroon ka ng relaxation. Okay? Another message of Darkman na laki doon ng Moreno sa buhay mo. Baka yan ang dapat mong kausapin. Baka siya yung King of Pentacles person in your life na magbibigay sa'yo ng clarity this time. Another message you have, dalawa, dog. Meron ka bang alagang aso? Dalawang beses lumabas ang dogs dito. Play with your dogs para gumaan ang pakiramdam mo. Okay, protection from a powerful friend. Meron ka daw friend ngayon na magpaprotekta sa'yo, gagabay sa'yo. Another message of tulip, great passion. So ngayon, like I've said, itong King of Wands, great passion ito, great love, great passion sa mga bagay na gusto mong gawin. Yan ang armas mo this week. Okay? Ang outcome mo for the whole week, Aries, for August 4 and 10, ito yon. But first, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot, okay? Ang outcome ni Aries for August 4 and 10 ay, yes, Ace of Swords. Wow, victory. Nakita ko talaga dito with the Ace of Wands, Ace of Swords, new life, transformation, new plan na kailangan mo maging matatag, maging confident, magbibigay sa'yo ng bagong simula at magbibigay sa'yo ng victory. So congratulations. Nakita ko talaga na lilinaw ng isip mo. Sabi ko sa iyo, 'di ba? Mag-step back ka konti, pag-isipang mabuti ko, ito ba gusto mo o ito, kailangan solid na solid ang plano, solid na solid ang vision. At ito 'yon. With the Ace of Swords is a clarity of the mind, clarity of the heart, and clarity of the intention. Magiging malinaw do sa iyo this week, Aries, yung mga bagay na gusto mo. Okay? So, para nakita ko rito from this week forward, dire-diretso ka na. Kasi malinaw na sa iyo kung anong gusto mo, kung anong rutang dapat gawin, kung anong planong dapat i-execute. Nakita ko rin dito na communicate clearly, okay? With the Ace of Swords here, communicate clearly. Dapat makipagkompromiso ka, makipag-usap ka, malinaw ang sasabihin, malinaw ang mensahe para hindi ka ma-misinterpret, para kung anong gusto mong sabihin, ay malinaw mong masabi at makuha mo yung mga bagay na gusto mo with those people. Okay? Ngayon, clarity of the mind, clarity of the mouth, clarity of communication para yung mga gusto mo makuha mo. But nevertheless, victory is here. Nakita ko magkatagumpay ka dyan. Congratulations. So, clarify natin siya. Si Ace of Swords, basta wala kang takot ha at malaya kang gawin yung gusto mo, go push. Pero pag-isipang mabuti para smooth sailing, para walang aberya, walang roadblocks, walang dagok sa biyahe, and also walang pahinto-hinto. Ganyan. Ace of Swords being clarified by the Three of Swords, yes. Like I've said kanina, para walang problema, para walang heartbreak, para walang tigil, walang antala, kailangan malinaw ang iniisip, malinaw din ang sinasabi. Para walang miscommunication, para lahat ng gusto mong tumbukin ay matumbok mo, para lahat ng gusto mong sabihin ay masabi mo, para lahat ng gusto mo ay makuha mo. So ngayon, nakita ko rito, maghilom ka rin daw. Pag lumalabas po sa Three of Swords in any of the reading, ibig sabihin to, maghilom ka from the pain. Sabi ko sa iyo, di ba, alalahanin mo yung sa past para makita mo yung mga bagay na mali, makita mo yung mga bagay na dapat baguhin, para more so, alam mo yung mga bagay na dapat iwasan at hindi ka na bumalik sa dati mong pain. Okay? Ngayon, sabi ng spirits mo, clear mind, clear mouth, clear communication para hindi ka na bumalik sa mga pain na nasa mo in the past. Mga disappointments, mga heartbreak, heartache, mga rejection, ganyan din. So, ngayon, dapat malinis na ang lahat para hindi mo to ulit danasin. Okay? Napakalinaw for you. So, Aries, that is your August 4 to 10. But first, dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. So, Aries, close your eyes and concentrate on that one question. Mabilisan lang to. So, Spirit guys, bigyan din kay Aries sa sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel card. Ano ba yan? Lumilipad dahil sa fan. Bigyan din kita ng angel card for your guardian angel naman this time na kinaklarify niya itong sagot na to for you. You have 1 and you have 2. Okay, Aries, open your eyes. Inhale. And exhale. The answer to your question is you have the 10 of Wands in reversed, you have the 2 of Swords in reversed, you have perfect timing, and you have yes card. Okay, sabi ng angel mo yes daw. So, confirmation kung question mo yes or no. Sagot niya yes. Perfect timing daw ito ngayon na gawin mo. So, congratulations. Sabi naman ng spirits mo, para magtagumpay ka dyan sa ginagawa mo, sa question mo, kailangan mo pag-aanin ang mga bagay-bagay. Ayaw mo daw kasi bitawan yung mga nagpapabigat sa'yo. Probably mga other responsibility or other mga bagay na dala mo, kailangan mo daw bitawan na yan at maging clear na sa mind mo na kailangan ko nang stop yon, kailangan ko nang putulin yung, kailangan ko nang pag-aanin yung sitwasyon ko para maharap ko ng
maayos yung question ko. And with Two of Swords, medyo hindi ka pa daw decidido, para meron kang atras abante, urong sulong ka pa. So ngayon sabi ng spirits mo, decide, decide, decide. Hindi pwedeng half-hearted, hindi pwedeng urong sulong. Kailangan decidido ka sa plano mo when it comes to your question. Kasi siguro nabibigatan ka pa kasi hindi ka pa ganun ka sure. So make sure maging decidido, malinaw sa isip kung anong gusto. You have to decide and pick one kung anong gagawin mo para gumaan ang damdamin, gumaan ang proseso, gumaan ang buhay mo para makapag-go ka na with your question. Sabi ng angel mo, perfect timing daw ngayon. So, yes is yours. So, hopefully po nakalinaw yan sa iyong question, sa po kayo nak-resonate, sa po kayo nak-relate. Ito rin po ang inyong August 4 to 10. Comment down below na reading yung messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Aries, I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.